babalik kami. Hindi mo siya lagi mababantayan. Tandaan mo yan. Hamigawe, magkikita pa ba tayo? Narito lang ako sa gubat. Kung kailangan mo ng tulong, pumunta ka sa batis at mag-iwan ng isang pirasong luya sa ibabaw ng malaking bato. Malalaman ko na ikaw yon. Bago po natin simulan ang buong istorya, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa Tambayan Horror Stories. Simulan na natin ang kwento. Noong taong 1950, sa isang liblib na baryo sa Iloilo na napaliligiran ng masukal na kagubatan, naninirahan ang 17 taong gulang na si Alvin. Payak ang pamumuhay sa kanilang lugar. Ang mga tao ay umaasa sa pagsasaka at sa mga biyaya ng gubat. Si Alvin ay kilala bilang isang mabait at masunuring anak. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, ay bitbit niya na ang kanyang itak at tali upang mangahoy. Isang maaliwalas na umaga noon, nagpaalam si Alvin sa kanyang ina. Nay, pupunta lang po ako sa gawing itaas ng bundok. Mas marami kasing tuyong sanga doon na magandang ipanggatong. Sabi ni Alvin. Tumingin ang kanyang ina na may halong pag-aalala. Mag-iingat ka, Alvin. Huwag kang masyadong lalayo sa batis. Alam mo namang usap-usapan ngayon ng mga aswang na gumagala kapag malapit na ang anihan. Paalala ng kanyang ina. Ngumiti si Alvin upang mapanatag ang loob ng magulang. Opo, Nay. Babalik din po ako bago magtanghalian. Huwag kayong mag-alala. Kabisado ko lang pasikot-sikot sa gubat na to. Naglakad si Alvin patungo sa dulo ng kanilang sakahan hanggang sa marating niya ang bukana ng gubat. Habang palalim siya ng palalim sa kakahuyan, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang masyadong huni ng mga ibon at tanging ang kaluskos ng mga tuyong dahon lamang sa kanyang paanan ang naririnig. Bakit tila napakatahimik naman yata rito ngayon? Tanong ni Alvin sa kanyang sarili. Hindi niya to pinansin at nagpatuloy sa paghahanap ng panggatong. Nakakita siya ng isang matandang puno ng lawaan. Sa itaas nito ay may mga tuyong baging at sanga na mainam gawing gatong. Inilapag ni Alvin ang kanyang dalang tali at mabilis na umakyat sa puno. Magaling umakyat si Alvin dahil bata pa lang ay sanay na siya sa ganitong gawain. Nang marating niya ang gitnang bahagi ng puno, sinimulan niyang tanggalin at tagain ang mga tuyong sanga. Ngunit sa isang iglap, nawalan siya ng balanse dahil sa isang madulas na bahagi ng balat ng puno. Nalaglag siya. Napasigaw si Alvin habang sinusubukang kumapit, ngunit mabilis siyang nahulog. Habang bumabagsak, tumama ang kanyang katawan sa ilang malalaking sanga bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Isang matinding tunog ng pagkabali ng buto ang narinig. Aray! Ang binti ko! Sigaw ni Alvin sa tindi ng sakit. Napahawak siya sa kanyang kalang binti na ngayon ay nasa kakaibang anggulo na. Sinubukan niyang tumayo ngunit agad siyang napaupo dahil sa hapdi. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at nagsimulang namuo ang pawis sa kanyang noo. Tulong! May tao ba rito? Tulungan niyo ako! Sigaw ni Alvin, ngunit tanging alingaw-ngaw niya lang ang sumagot. Habang nakahiga sa lupa at namimilipit sa sakit, napansin ni Alvin na tila gumalaw ang mga puno sa kanyang paligid kahit wala namang hangin. Ang mga baging ay tila may sariling buhay at unti-unting lumapit sa kanya. Natakot si Alvin. Akala niya ay katapusan niya na. Biglang may lumitaw na isang anino mula sa likod ng isang malaking puno. Isang matikas na lalaki ang lumabas. Ang kanyang balat ay tila kulay ng lupa at ang kanyang katawan ay nababalot ng mga buhay na baging. Ang kanyang mga mata ay kulay berde, kasing kulay ng mga sariwang dahon sa gubat. Huwag kang matakot, bata. Hindi kita sasaktan. Wika ng nilalang. Ang boses nito ay malalim at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Sino ka? Isa ka bang engkanto?
Lumapit ang nilalang at lumuhod sa tabi ni Alvin. Ako si Himagawe, isa kong lampong ang tagapangalaga ng gubat na to. Nakita ko ang iyong pagkahulog. Sagot ni Himagawe. Hinawakan ni Himagawe ang binti ni Alvin. Nagulat si Alvin dahil sa halip na sakit, isang malamig na sensasyon ang kanyang naramdaman. Ang mga baging sa braso ni Himagawe ay unti-unting gumapang patungo sa binti ni Alvin na tila nagsisilbing suporta. Salamat, Himagawe. Akala ko'y mamamatay na ako rito. Sabi ni Alvin na habang unti-unting kumakalma ang kanyang paghinga. Tumingin si Himagawe sa paligid. Mapanganib ang manatili dito ng matagal. Marami nagmamasid sa kadiliman, lalo na mga hindi katulad ko. Ang mga aswang ay nagugutom na. Babala ng Engkanto. Aswang? Totoo ba talaga sila? Akala ko kwentong matanda lang yun para takutin kami mga bata. Tanong ni Alvin. Tumayo si Himagawe at itinaas ang kanyang kamay. Sa isang kumpas niya, ang mga puno sa paligid ay tila nagbigay daan. Ang mga aswang ay totoo, Alvin. Matagal ko na silang pinipigilan na makapasok sa inyong baryo. Ngunit sa gabi, mas lumalakas sila. Paliwanag ng Engkanto. Teka, bakit mo ko tinulungan? Isang hamak na tao lamang ako na kumukuha ng kahoy sa iyong gubat. Tumingin si Himagawe ng diretso sa mga mata ni Alvin. Dahil nakikita ko ang busilak mong puso, hindi ka kumukuha ng higit sa kailangan mo. At may respeto ka sa kalikasan. Iba ka sa ibang mga taong pumapasok dito na walang hangad, kundi ang sumira. Binuhat ni Himagawe si Alvin nang parang wala itong bigat. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar sa loob ng aking teritoryo. Habang nagpapagaling ka, hindi mo pa kayang maglakad pabalik sa inyong baryo. Habang buhat-buhat siya, namangha si Alvin sa bilis ng kilos ni Himagawe. Ang bawat hakbang ng Engkanto ay tila sinasabayan ng paggalaw ng mga halaman upang itago ang kanilang bakas. Himagawe, maaari ko bang malaman kung bakit nag-iisa ka rito? Wala ka bang ibang kasamang lampong na katulad mo? Tanong ni Alvin habang naglalakbay sila. Kami ay iilan lamang, Alvin. Ang iba ay lumayo sa dahil sa ingay at pagkasira ng mga gubat. Ako ay nanatili dito dahil kailangan may magbantay sa hangganan. Kung wala ako, ang mga aswang mula sa kabilang bundok ay matagal na sanang nilimas ang inyong mga kasamahan. Paliwanag ng nilalang. Nakarating sila sa isang bahagi ng gubat na tila isang paraiso. May malinaw na sapa at ang mga puno ay puno ng mga prutas na hindi pamilyar kay Alvin. Nilapag ni Himagawe si Alvin sa isang malambot na higaan na gawa sa lumot. Dito ka muna, magpahinga ka. Gagamutin ko ang iyong buto gamit ang mga dahon ng gubat. Maraming salamat, Himagawe. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Wika ni Alvin. Ngumiti ng bahagya ang nilalang, isang bihirang ekspresyon para sa isang espiritu ng gubat. Ang iyong kaligtasan ay sapat na bayad na. Ngunit tandaan mo, Alvin, huwag mong ipagsasabi na kahit na sino ang tungkol sa lugar na ito o tungkol sa akin. Ang lihim ng gubat ay dapat manatiling lihim. Paalala ng nilalang. Pangako, Himagawe, mananatiling lihim ang ating pagkakaibigan. Habang lumulubog ang araw, nagbago ang klima sa gubat. Naging malamig ang simoy ng hangin. Humihip si Himagawe sa hangin at biglang uminit ang paligid sa paligid ni Alvin. Tila may hindi nakikitang kumot na bumalot sa kanya. Matulog ka na, Alvin. Ako ang magbabantay sa iyo ngayong gabi. Nararamdaman ko ang presensya ng mga aswang sa malayo. Nagkahanap sila ng madadagit. Wika ni Himagawe habang nakatingin sa kadiliman ng gubat. Hindi mapigilan ni Alvin ang antok. Bago siya tuluyang makatulog, nakita niya si Himagawe na tumayo sa harap ng sapa, tila nakikipag-usap sa hangin.
Ang mga mata nito ay nagliwanag ng kulay berde at ang buong gubat ay tila sumusunod sa bawat kumpas ng kanyang mga kamay. Kinabukasan, nagising si Alvin na mas maayos na ang pakiramdam. Tinignan niya ang kanyang binti at nagulat siya dahil wala na ang pamamaga. Bagamat naroon pa rin ang baging na nakatali dito. Gising ka na pala. Kumain ka na muna upang bumalik ang iyong lakas. Salamat, Himagawe. Kailan kaya ako makakauwi? Tiyak na nag-aalala na ang aking mga magulang. Sa susunod na araw ay maaari ka na sigurong lumakad ng dahan-dahan. Ngunit kailangan natin mag-ingat. Kagabi lang, may mga aswang na nagtangkang lumapit sa hangganan. Amoy nila ang dugo ng tao mula sa iyong sugat. Sabi ni Himagawe na may seryosong muka. Natatakot ako para sa pamilya ko, Himagawe. Kung amoy nila ako, baka puntahan nila ang baryo namin. Huwag kang mag-alala. Hanggat naririto ako, hindi sila makakatawid. Ngunit kailangan mo maging matatag, Alvin. Ang pagkakaibigan natin ito ay hindi lang para sa iyong kaligtasan, kundi para na rin sa proteksyon ng inyong lugar. Wika ng engkanto. Lumipas ang maghapon na nagkwentuhan ang dalawa. Naikwento ni Alvin ang buhay sa baryo, ang tungkol sa kanilang mga pista at ang hirap ng pagsasaka. Sa kabilang banda, ibinahagi ni Himagawe ang kasaysayan ng gubat bago pa dumating ang mga tao. Noon, ang mga tao at kami ay magkasama sa ilalim ng buwan, ngunit naging sakimang ilan. Nagsimula silang pumutol ng mga puno na hindi nagtatanim muli. Doon nagsimulang lumayo ang aking mga kauri. Wika ni Himagawe. Hihingi ako ng paumanhin para sa kanila, Himagawe. Hindi lahat ng tao ay masama. Alam ko, Alvin. Kaya nga narito ka. Ikaw ang patuloy na may pag-asa pa ang ugnayan ng tao at mga engkanto. Sabi ni Himagawe habang nakatingin sa malayo. Nang sumapit ang ikalawang gabi, isang nakakapangilabot na huni ang narinig mula sa kalangitan. Tila isang malaking ibon na kumakampay ang pakpak. Narito na sila. Ano yon, Himagawe? Isang tiktik, nagmamasid dito. Manatili ka dito sa loob ng bilog ng mga ugat na ginawa ko. Huwag kang lalabas anuman na marinig mo. Biglang bumilis ang paggalaw ng mga puno. Ang mga sanga ay nagsalabat upang harangan ang langit. Narinig ni Alvin ang isang matinis na tawa mula sa taas. Ibigay mo sa amin ang bata. Wika nito. Hindi niyo siya makukuha. Mga nilalang ng kadiliman. Umalis kayo sa akin na sasakupan. Sigaw ni Himagawe. Sa isang hampas ng kanyang kamay, isang malakas na hangin ang umihip na nagpatumba sa ilang mga tuyong puno sa paligid. Nakita ni Alvin mula sa kanyang kinatataguan ang pakikipagtuos ni Himagawe. Ang engkanto ay gumagamit ng mga baging upang paluin ang mga aninong mabilis na gumagalaw sa himpapawid. Ang bawat tama ni Himagawe ay naglalabas ng berdeng liwanag na nagpapaurong sa mga aswang. Babalik kami, Lampong. Hindi mo siya laging mababantayan. Sigaw ng aswang bago ito tuluyang lumipad palayo. Bumalik ang katahimikan sa gubat. Humarap si Himagawe kay Alvin, medyo hinihingala. Ligtas na sa ngayon, Alvin. Ngunit kailangan mo nang umuwi bukas ng umaga. Mas magiging agresibo sila dahil nabigo silang makuha ka ngayon. Salamat muli, Himagawe. Paano ako makakauwi kung masakit pa ang binti ko? Gagamit ako ng aking kapangyarihan upang pabilisin ang paghilom ng iyong sugat ngayong gabi. Ngunit mag-iingat ka pag uwi mo. Huwag kang lalabas ng bahay kapag madilim na. Sabi ng engkanto. Kinaumagahan, milagorong nakatayo si Alvin. Bagamat may kaunting kirot, kaya niya nang maglakad. Inihatid siya ni Himagawe hanggang sa hangganan kung saan tanaw na ang mga unang bahay sa baryo. Dito na lamang ako, Alvin.
Magkikita pa ba tayo, Himagawi? Narito lang ako sa gubat. Kung kailangan mo ng tulong, pumunta ka sa batis at mag-iwan ng isang pirasong luya sa ibabaw ng malaking bato. Malalaman ko na ikaw yun. Gagawin ko yan. Sige, paalam kaibigan. Nagsimulang maglakad si Alvin patungo sa kanilang bahay. Mula sa malayo, nakita siya ng kanyang ama na noon ay balisang-balisa sa paghahanap. Alvin anak, saan ka ba nanggaling? 2 araw ka namin hinanap. Sigaw ng kanyang ama habang tumatakbo patungo sa kanya. Tay, pasensya na po. Nahulog ako sa puno at nawalan ng malay. May tumulong sa akin sa gubat. Paliwanag ni Alvin, ngunit hindi niya binanggit ang pangalan ni Himagawi o ang pagiging engkanto nito. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Halika na, uwi na tayo. Ang iyong ina, hindi na tumitigil sa pag-iyak. Sabi ng kanyang ama. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng yakap ng kanyang ina. Pinakain siya ng mainit na lugaw at pinagpahinga. Ngunit habang nagpapahinga si Alvin, hindi mawala sa kanyang isip ang mga banta ni Himagawi tungkol sa mga aswang. Nang gabing yon na, habang ang buong baryo ay tulog na, nakarinig si Alvin ng kaluskos sa kanilang bubungan. Naalala niya ang babala ng engkanto. Kinuha niya ang kanyang itak at tumingin sa bintana. "Sino yan?" tanong ni Alvin sa mahinang boses. Walang sumagot, ngunit nakita niya ang isang pares ng kumikinang na pulang mata na nakatingin sa kanya mula sa taas ng puno ng mangga sa tapat ng kanilang bahay. Alam ni Alvin na hindi pa tapos ang laban. Ang mga aswang ay sumunod sa kanya sa baryo. "Hindi ko hayaang saktan niyo ang pamilya ko," sabi ni Alvin sa kanyang sarili. Biglang umihip ang isang malakas na hangin sa labas. Kahit na napakainit ng panahon, ang puno ng mangga ay tila nagwala sa paggalaw ng mga sanga nito at narinig ni Alvin ang isang pamilyar na ungol mula sa dilim. Isang berdeng liwanag ang sandaling sumilip sa kagubatan. Alam ni Alvin na hindi siya pinababayaan ng kanyang kaibigang lampong. Ang mga pulang mata sa puno ng mangga ay unti-unting lumapit. Narinig ni Alvin ang tunog ng matatalas na kuko na kumakalos sa bawat sanga. Ang tiktik na nakaharap ni Himagawi sa gubat ay hindi sumuko. Dinala nito ang kanyang mga kasama upang tapusin ang naudlot na piging. Alvin, lumabas ka dyan. Amoy namin ng sariwang sugat mo." Isang paus na tinig ang bumulong, tila hangin na pumasok sa siwang ng bintana. Napahawak ng mahigpit si Alvin sa hawakan ng kanyang itak. Ang kanyang mga magulang ay mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Walang kamalay-malay sa panganib na nagbabanta. Alam ni Alvin na kung hindi siya kikilos, madadamay ang kanyang pamilya. Biglang niyanig ng isang malakas na kalabog ang kanilang bubungan. "Tay! Nay! Gising!" sigaw ni Alvin habang patakbong tinungo ang silid ng mga magulang. Nagising ang kanyang ama na si Mang Teodoro. Gulat ito. Ano yun, Alvin? Bakit ka sumisigaw? "Tay! May aswang sa labas, tay! Huwag kayong lalabas!" babala ni Alvin. Isang matinis na tili ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang dingding na gawa sa sawali ay tila kinalos ng malalaking kuko. Nakita ni Alvin ang isang itim na anino na pilit sumisilip sa pagitan ng mga kawayan. Ang amoy ng malansang dugo at nabubulok na karne ay humalmuyak sa loob ng bahay. "Buksan mo ang pinto, bata!" sigaw ng isang tinig mula sa labas. Biglang ang buong bahay ay niyanig ng isang malakas na hangin. Ngunit hindi ito ordinaryong hangin. Ang mga puno ng saging at mangga sa paligid ng kanilang bakuran ay nagsimulang gumalaw ng marahas. Tila ba may humahampas sa mga ito. Mula sa kakubatan na ilang kilometro ang layo, nakatayo si Himagawi sa taas ng pinakataas na puno. Ang kanyang mga berdeng mata ay nagliliyab.
Itinaas niya ang kanyang mga kamay at ang mga ugat ng mga puno sa paligid ng bahay ni Alvin ay nagsimulang lumabas sa lupa. Hindi sa aking bantay, mga lapastangan! Bulong ni Himagawi sa wikang Engkanto. Sa bakuran ni na Alvin, ang mga aswang na nag-aabang sa lupa ay biglang napasigaw. Ang mga baging na dati ay nakahimlay lang sa bakod ay biglang naging parang mga latigo. Pumulupot ang mga ito sa binti ng isang lalaking aswang na may mahabang dila. Aray ko! Ano to? Sigaw lang nilalang. Ang mga halaman ay nangangagat. Nakasilip noon si Alvin sa kanyang bintana at namangha siya sa kanyang nakikita. Ang kalikasan mismo lumalaban para sa kanila. Nakita niya ang anyo ng malaking aso na may pakpak. Isang sigbin na pilit kumakawala sa mga sanga ng mangga na tila ba may mga kamay na sumasakal dito. Himagawi! Bulong ni Alvin. Alam niyang ang kanyang kaibigan ang may gawa nito. Alvin, anong nangyayari sa labas? Huwag kayong matakot, Nay. Tay, may nagbabantay sa atin. Sagot ni Alvin nang may kumpiyansa. Sa labas, ang labanan ay naging matindi. Isang aswang na anyong ibon ang sumubok na bumulusok patungo sa bintana ni Alvin. Ngunit bago pa ito makalapit, isang malaking sanga ng puno ang biglang humarang at humampas sa nilalang. Dahilan upang tumalsik ito palayo sa bandang palayan. Maya-maya, narinig ni Alvin ang isang malalim na ungol na tila nanggagaling sa kailaliman ng gubat. Ang boses ni Himagawi na umaalingaw-ngaw sa hangin. Lisanin niyo ang lugar na ito o tuluyang kayong lalamunin ng lupang inyong tinatapakan. Ang mga aswang, sa takot na malunod sa mga baging at sanga, ay mabilis na nagsitakas. Ang mga tiktik ay mabilis na lumipad palayo, habang ang mga nasa lupa ay nagtatatakbong parang mga asong bahag ang buntot patungo sa kabilang bundok. Unti-unting tumahimik ang paligid pagkatapos noon. Ang mga puno ay tumigil sa paggalaw at bumalik sa kanilang natural na anyo. Ang malamig na hangin ay naging presko muli. Wala na ang malansang amoy. Tay, ligtas na tayo, sabi ni Alvin habang binababa ang kanyang itak. Lumabas si Mang Teodoro, bitbit ang kanyang sulo. Anong klaseng himala to, Alvin? Nakita ko kung paano gumalaw ang mga puno. Parang may sarili silang isip, sabi ng kanyang ama. Tumingin si Alvin sa direksyon ng gubat. Sa malayo nakita niya ang isang mabilis na pagkislap ng berdeng liwanag sa pagitan ng mga madidilim na puno. Isang sinyales. Ang gubat ang nagligtas sa atin, Tay. Dahil kung aalagaan natin ang gubat, aalagaan din tayo neto, sagot ni Alvin. Kinabukasan, ang buong baryo ay nabulabog sa mga bakas ng pagkawasak sa bakuran ni na Alvin. Maraming nagtaka kung bakit ang mga puno ay tila nagkagulo. Ngunit tanging si Alvin lang ang nakakaalam ng katotohanan. Nang dumaan ng hapon, palihim na naglakad si Alvin patungo sa batis na malapit sa bukana ng gubat. Bitbit niya ang isang pirasong luya gaya ng bili ni Himagawi. Inilagay niya ito sa ibabaw ng malaking bato at naghintay. Ilang sandali lang naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Salamat, Himagawi. Ginawa ko lang ang nararapat, kaibigan. Ngunit maganda ka, Alvin. Ang mga aswang na yon ay hindi basta-basta sumusuko. Nasaktan ang kanilang dangal dahil sa pagkatalo kagabi. Anong ibig mong sabihin? Babalik sila ulit? Maghanap sila ng ibang paraan at pagkakataon. Maaaring hindi lang ang iyong bahay ang punteriya nila. Maaaring ang buong baryo na ang malagay sa panganib. Tutulungan mo ba kami, Himagawi? Ang aking kapangyarihan ay limitado sa loob ng gubat. Kagabi, pinuwersa ko ang aking lakas upang maabot ang inyong bakuran. Ngunit hindi ko yun laging magagawa. Kailangan mong matutunan kung paano depensahan ang iyong sarili at ang iyong mga kanayon.
gamit ang kaalamang ibibigay ko sa iyo. Sige, turuan mo ko, Himagawi. Handa kong gawin ang lahat. Determinadong sabi ni Alvin. Lumapit ang engkanto at hinawakan ang balikat ni Alvin. Isang kuryente ng kaalaman ang tila dumaloy sa binatilyo. May mga halaman sa gubat na ito na hindi nyo alam maggamit. May mga ugat na kapag sinunog ay nagtataboy ng kadiliman. At may mga dahon na kapag pinatuyo ay nagsisilbing proteksyon laban sa sumpa. Sinimula ni Himagawi na ituro kay Alvin ang iba't ibang uri ng mga halaman. Ang dahon na ito ay tinatawag na saling dagat. Kapag tinanim mo to sa 4 na sulok ng inyong baryo, hindi makakapasok ang anumang nilalang na may masamang hangarin. Nakinig ng mabuti si Alvin. Sa loob ng ilang oras, naging guro niya ang lampong. Natutunan niya kung papaano gumawa ng mga anting-anting na gawa sa balat ng punong banala at kung papaano basahin ang mga sinyalis ng kalikasan bago dumating ang mga aswang. Bakit mo ito ginagawa para sa amin? Dahil ang balanse ng mundong ito ay nakasalalay sa pagtutulungan ng tao at ng mga katulad ko. Kung mauubos ang mga tao dito, ang mga aswang ang maghahari at pagkatapos nyo, ako naman ang isusunod nila. Seryosong paliwanag ng engkanto. Habang nag-uusap ang dalawa, may isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanila mula sa taas ng isang mabatong bahagi ng bundok. Hindi ito aswang, kundi isang tao na mula sa baryo. Si Kado, ang kilalang mangangaso na matagal nang may hinala sa madalas na pagkawala ni Alvin. Sinasabi ko na nga ba? Bulong ni Kado sa kanyang sarili habang nakasilip sa kanyang barila. Nagkikipagsabuatan ng batang to sa mga engkanto. Tiyak na malaki ang halaga ng balat ng nilalang na yan kung mabebenta ko sa bayan. Hindi alam ni Alvin at Himagawi na ang panganib ay hindi lang nanggagaling sa mga aswang, kundi pati na rin sa kasakiman ng kapwa-tao. Nang magtatakip silim, nagpaalam na si Alvin. Babalik ako bukas, Himagawi. Dadalhin ko ang mga gamit na sinabi mo. Mag-iingat ka, Alvin. May kakaibang amoy sa hangin ngayon. Hindi ito amoy ng aswang. Amoy ito ng bakal at pulbura. Babala ni Himagawi habang pinapaliit ang kanyang anyo sa kadiliman. Naglakad naman si Alvin pabalik, ngunit sa kalagitnaan ng daan, biglang hinarang ni Kado ang kanyang dinaraanan. Saan ka pupunta, Alvin? At sino ang kausap mo sa batis? Tanong ni Kado na may nakakalokong ngiti habang nililinis ang kanyang lumang barela. Tumibok ng mabilis ang puso ni Alvin. Wala po, Mang Kado. Nagpapahangin lang ako sa batis. Huwag mo kong lukuhin, bata. Nakita ko ang halimaw na baging. Sabihin mo sa akin, saan siya nakatira? At anong kayamanan ang tinatago niyo sa loob ng gubat? Hindi siya halimaw. Kaibigan ko siya at pinoprotektahan niya tayo. Depensa ni Alvin. Kaibigan. Sa mundong to, Alvin, ang mga ganyang nilalang ay ginagamit para yumaman. Kung hindi mo sasabihin sa akin, baka mapilitan akong gamitin itong baril ko para makuha ang gusto ko. Sa sandaling yon, isang malakas na kulog ang gumitla sa kanilang usapan kahit na bituin ang langit. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Kado ay tila nanginig. Huwag mong ituloy ang balak mo. Isang boses ang nanggagaling sa bawat puno sa paligid. Natakot si Kado at nagpalinga-linga. Sino yan? Lumabas ka! Ngunit bago pa man makasagot si Himagawi, isang kawan ng mga aswang ang biglang lumitaw sa himpapawid. Tila mas marami sila ngayon. Mukhang narinig nila ang kaguluhan at sinamantala ang pagkakataon. Alvin, tumakbo ka na! Sigaw ng engkanto na biglang lumitaw sa tabi ng binatilyo. Ang kanyang anyo ay mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Ngunit huli na, pinalibutan na sila ng mga aswang. Sa isang panig ay ang sakim na si Kado na may baril
At sa kabilang panig naman ay ang hukbo ng mga aswang na naglalaway sa gutom. Ngayon, Lampong, tingnan natin kung paano mo ililigtas ang tao at ang sarili mo. Pangungutya ng pinuno ng mga aswang. Isang babaeng may mahabang buhok na naging mga ahas. Nakahanda na ang lahat para sa isang madugong labanan sa gitna ng kakahuyan. Ang paligid ay nabalot ng tensyon. Ang pinuno ng mga aswang na kilala sa tawag na Mandurugo ay dahan-dahang lumutang sa hangin habang ang kanyang mahabang buhok na tila mga ahas ay gumagalaw ng may sariling buhay. Sa kabilang panig, si Kado ay nanginginig ang mga kamay habang nakatutok ang baril. Hindi malaman kung kay Himagawi o sa mga aswang ito ipuputok. "Himagawi, anong gagawin natin?" sabi ni Alvin habang pilit na pinapanatag ang kanyang tindig sa tabi ng engkanto. Alvin, gamitin mo ang iyong itak. Hawakan mo ang hawakan ito ng mahigpit at isipin mo ang liwanag ng gubat. Ako ang bahala sa marami. Ngunit kailangan mong protektahan ang iyong likuran. Utos ng engkanto. Ang mga baging sa katawan ng Lampong ay nagsimulang mag-apoy ng kulay berdeng liwanag. Biglang sumugod ang mga aswang. Ang tunog ng kanilang mga pakpak ay parang isang paparating na bagyo. Ngayon na, sumugod kaya! Sigaw ng Mandurugo. Isang aswang na anyong baboy damo ang sumagapa patungo kay Alvin. Mabilis na kumilos naman si Himagawi. Itinampal niya ang kanyang kamay sa lupa at agad na lumabas ang mga higanting ugat na parang mga sibat. Tumama ang mga ito sa aswang dahilan upang tumilapon ang mga ito papalayo. "Kado, gamitin mo ang baril mo sa mga aswang! Sila ang tunay na kaaway!" sigaw ni Alvin sa mga ngaso. Ngunit si Kado, sa tindi ng takot at pagkalito, ay nagpaputok ng walang direksyon. Layan niyo ako! Kayong lahat ay mga demonyo! Bulyaw ni Kado. Ang bala ay tumama sa isang puno malapit kay Himagawi. Hangal na tao! Ungol ni Himagawi. Sa isang kumpas ng kanyang daliri, ang klimang nakapalibot sa kanila ay biglang nagbago. Ang mainit na gabi ay naging napakalamig at sa isang makapal na hamog ang bumalot sa lugar na yon. Layunin ni Himagawi na bulagin ang mga aswang. Ngunit dahil dito ay nawala din sa paningin ni Alvin ang kanyang mga kalaban. Mula sa hamog, isang matalim na kuko ang humablot sa balikat ni Alvin. Aray ko! Sigaw ni Alvin. Naramdaman niya ang hapdi ng sugat. Ginamit niya ang kanyang itak at tinaga ang aninong nakita niya. Narinig niya ang isang impit na tili. Tinamaan niya ang aswang. Huwag kang bibitiw, Alvin. Boses ng engkanto na tila nang gagaling sa lahat ng direksyon. Maya-maya, biglang lumitaw ang Mandurugo sa harap ni Himagawi. Ang kanyang mga buhok na ahas ay sumunggab sa liig ng Lampong. Nagpumigla si Himagawi, ngunit ang Mandurugo ay may dalang itim na mahika na nagpapahina sa mga engkanto ng kalikasan. Tapos na ang paghahari mo sa gubat na ito, Lampong. Kapag napatay kita, ang lahat ng tao dito ay magiging pagkain namin. Nakita ni Alvin ang pagkagapi ng kanyang kaibigan. Kahit masakit ang balikat, tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ng engkanto. Bitawan mo siya! Sigaw ni Alvin. Inihampas niya ang kanyang itak sa mga ahas na nakapulupot kay Himagawi. Dahil sa busilak na hangarin ni Alvin, ang itak ay naglabas ng isang puting liwanag na nagpadagat sa Mandurugo. Ah! Ang sakit! Sigaw ng Mandurugo habang bumibitaw kay Himagawi. Ang balat ng nilalang ay tila napapasok sa tuwing nadidikit sa liwanag na nagmumula sa katapangan ni Alvin. Nabawid ni Himagawi ang kanyang lakas. Tumayo siya ng tuwid at ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng higit pa sa dati. Alvin, lumayo ka! Utos ng engkanto. Itinaas ni Himagawi ang kanyang dalawang kamay sa langit. Ang mga puno sa paligid ay nagsimulang umugong ng malakas.
Mga espiritu ng lupa, tubig at hangin, puksain ang kadilimang lupapastangan sa kapayapaan. Sigaw ng engkanto sa isang matandang wika. Isang malakas na ipo-ipo ng mga dahon at baging ang nabuo na humigop sa lahat ng mga aswang sa paligid. Ang mga sigaw ng mga aswang ay napalitan ng tunog ng pagkabali ng mga buto habang dinidiktik sila ng kapangyarihan ng gubat. Kahit ang mandurugo ay hindi nakaligtas, tinangay siya ng hangin at sinalya sa isang matulis na bato sa ilalim ng bangin. Nang tumigil ang bagyo, tanging sina Himagawin, Alvin at Kado na nawalan ng malay dahil sa tindi ng takot ang natira. Hingal na hingal noon si Alvin. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. Nagawa ba natin talunin sila? Lumapit ang lampong sa kanya. Ang anyo nito ay dahan-dahang bumabalik sa pagiging mahinahon. Ngunit ang digmaan laban sa mga dilim ay hindi kailanman matatapos ng lubusan. Gayunpaman, pinatunayan mo na ang isang tao ay kayang lumaban kasama ng kalikasan. Wika ng engkanto. Tinignan ni Himagawi ang sugat ni Alvin sa balikat. Hinawakan niya ito at agad na naghilom. Tanging isang maliit na peklat na hugis dahon ang naiwan. Yan ang tanda ng ating tipanan. Hanggat dala mo ang peklat na yan, mararamdaman mo ang bawat hininga ng gubat. Salamat, Himagawi. Pero paano si Mang Kado? Sasabihin ba niyang lahat ng nakita niya? Huwag kang mag-alala. Buburahin ko ang bahaging kanyang alaala na nakita tayo. Gigising siya na tanging natatandaan ay naligaw siya at nahulog sa isang hukay. Ang mga taong tulad niya ay hindi hadlang at hindi handang tanggapin ang katotohanan ng ating mundo. Paliwanag ng engkanto. Binuhat ni Himagawi si Kado at nilagay malapit sa daan patungo sa baryo. Pagkatapos ay bumaling siya muli kay Alvin. Kailangan mo nang bumalik, Alvin. Ang bukang liwayway ay malapit na. Ngunit tandaan mo ang aking mga tinuro. Ihanda mo ang iyong baryo sa paraang hindi nila mapapansin. Gamitin mo ang mga halaman at mga ritual na tinuro ko sa iyo bilang tradisyon o pamahiin. Doon mo sila mapoprotektahan nang hindi sila natatakot. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Maraming salamat sa lahat, kaibigan. Paalam muna sa ngayon, Alvin. Huwag mong kalimutan ang luya sa ibabaw ng bato kung sakaling magkaroon muli ng panganib. Sabi ni Himagawi bago ito tuluyang maglaho sa anino ng mga naglalakihang puno. Naglakad si Alvin pabalik sa baryo habang ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga bundok ng Iloilo. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang kakaibang koneksyon sa paligid. Narinig niya ang bulong ng hangin at ang awit ng mga ibon na tila ba kinakausap siya. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ama na nakaupo sa hagdan, mukhang hindi rin nakatulog. Alvin anak, saan ka ba nanggaling? Akala ko natutulog ka lang sa loob. Naglakad-lakad lang po ko, Tay. Sinisiguro ko lang na malinis ang paligid natin. Tay, simula ngayon, gusto ko sanang magtanim tayo ng saling dagat at iba pang mga halaman sa paligid ng ating bakod. Sabi ng matatanda, maganda raw itong pampaswerte. Kung yan ang gusto mo anak, sige. Napansin ko nga tila mas ligtas tayo kapag marami tayong pananim. Sagot ng kanyang ama. Lumipas sa mga linggo at buwan, sinunod ni Alvin ang lahat ng turo ng engkanto. Tinuro niya sa mga kabataan sa baryo ang pagrespeto sa gubat at ang paggamit ng mga halamang gamot. Ang baryo nila ay naging tanyag sa pagiging mapayapa at malayo sa anumang sakuna o pag-atake ng mga aswang. Kahit na ang mga karatig baryo ay madalas pang nakakaranas ng mga katatakutan. Isang hapon, habang si Alvin ay nagpapahinga sa ilalim ng puno ng lawaan, kung saan siya unang nahulog, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin. Maayos ang iyong ginagawa, Alvin.
Isang pamilyar na tinig ang bumulong sa kanyang pandinig. Napangiti si Alvin at tumingin sa taas. Wala siyang nakitang tao, ngunit nakita niya ang isang berdeng mata na sandaling kumislap sa pagitan ng mga dahon. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, sa kabilang panig ng bundok, sa isang madilim na kuweba na hindi pa nararating ng sino man, isang mas malakas na puwersa ang nagsisimulang gumising. Isang sinaunang aswang na matagal nang natutulog ang nagising dahil sa pagkamatay ng mandurugo. Sino ang pumatay sa aking anak? Boses niya ay nayayanig ang buong kuweba, dahilan upang magliparan ang libu-libong paniki. Ang katahimikan sa kuweba ng Bulkang Madyaas ay nabasag ng isang nakakatindig balahibong pag-ungal. Ang nilalang na nagising ay isang amaranhig, ang pinakamatanda at pinakamalakas sa lahi ng mga aswang sa Panay. Ang kanyang katawan ay tila tuyong balat na nakadikit sa dambuhalang mga buto, at ang kanyang hininga ay amoy ng libu-libong taong nabubulok na bangkay. Isang lampong at isang hamak na mortal. Bulong ng amaranhig habang lumalabas sa madilim na kuta. Pinatay niyo ang pinakamahusay na alagad ko. Pagbabayaran niyo to ng dugo ng inyong buong lahi. Sa kabilang dako naman, sa baryo nila Alvin, naramdaman agad ng engkanto ang pagbabago sa enerhiya ng kalikasan. Ang mga dahon ng mga puno ay biglang nalanta at ang tubig sa batis ay naging malabo at kulay kalawang. Mabilis na nagpakita si Himagawi kay Alvin na habang ang binatilyo ay nag-iigib ng tubig. Alvin, dumating na ang kinatatakutan ko. Nagising na ang sinaunang kadiliman. Ang amaranhig ay gumagalaw na. Nabitawan ni Alvin ang kanyang balde. Sino yun? Sino yung amaranhig, Himagawi? Mas malakas ba siya kaysa sa mga hinarap natin? Siya ang pinagmulan ng sumpa sa lupaing ito. Hindi siya basta-basta aswang. Siya ay isang bangkay na hindi namamatay at may kapangyarihang bumuhay ng mga patay. Kapag narating niya ang inyong baryo, ang inyong mga yumaong ninuno ay babangon mula sa hukay upang kayo ay paslangin. Paliwanag ng engkanto. Nangilabot si Alvin. Teka, anong dapat nating gawin? Hindi ko kayang labanan ng buong sementeryo. Kailangan nating tipunin ng mga tao. Hindi mo na ito kayang gawin ng lihim, Alvin. Kailangan nilang maniwala. Seryosong sabi ng engkanto. Tumakbo si Alvin patungo sa gitna ng baryo at pinatunog ang ugong. Ang malaking batinghaw na ginagamit lamang sa oras ng matinding panganib. Naglabasa ng mga tao, kabilang ang Kapitan Del Barrio at si Mang Teodoro. Anong nangyayari, Alvin? Bakit mo pinatunog ang ugong? Tanong ng kapitan. Mga kanayon, makinig kayo. May malaking panganib na dumarating. Isang sinaunang aswang ang paparating at balak niyang ubusin tayo. Kailangan natin maganda. Nagtawanan ang ilang kalalakihan. Alvin, baka masyadong marami ka lang naririnig na kwento ni Kado. Ang mga aswang ay takot sa atin. Sabi ng isa. Ngunit biglang tumahimik ang lahat nang ang langit ay biglang may nangyaring hindi maganda. Kahit tanghaling tapat ay biglang nagdilim. Isang malamig na hangin ang umihip na nagdala ng amoy ng sementeryo. Sa gilid ng gubat, lumitaw ang isang matikas na anyo na balot ng baging. Si Himagawi. Engkanto! Mamaya engkanto! Huwag kayo matakot! Siya si Himagawi. Ang lampong na nagbabantay sa atin ng matagal ng panahon. Siya ang dahilan kung bakit hindi tayo napapasok ng mga aswang. Ngunit ngayon, kailangan niya ng tulong natin. Naglakad si Himagawi patungo sa gitna. Ang bawat hakbang niya ay nagpapatubo ng sariwang damo sa lupang tuyo. Mga tao, ang inyong katapangan ang tanging panangganin nyo. Ang amaranhig ay darating sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Kailangan nating bakuran ang barong ito ng banal na harang.
Dahil sa nasaksihang himala, naniwala ang mga tao. Sa pamumuno ni Alvin at sa gabay ni Himagawe, nagtulungan ng buong baryo. Ang mga kababaihan ay naglaga ng luya at bawang na hinaluan ng dagta ng punong pili. Ang mga kalalakihan naman ay nagtasa ng mga kawayan at binahiran ang mga dulo nito ng asin at binditadong langis mula sa simbahan. Alvin, sa gabing ito, kailangan mong hawakan ang tungkod ng kalikasan. Ito ay gawa sa sanga ng pinakaunang puno sa gubat na ito. Ikaw ang magsisilbing tulay ko sa mundo ng mga tao. Inabot ni Himagawi ang isang tungkod na kumikinang sa kulay berde. Nang hawakan ito ng binata, naramdaman niya ang tibok ng puso ng buong kagubatan. Sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang katahimikan ay nakabibingi. Biglang narinig ang tunog ng mga kuko na kumakalos sa lupa mula sa direksyon ng sementeryo sa dulo ng baryo. Ang mga lupa ay nagsisimulang gumalaw at isa-isang lumabas ang mga kalansay at mga naaagnas na bangkay. Narito na sila. Bulong ni Mang Teodoro habang mahigpit na hawak ang kanyang itak. Mula sa kadiliman, lumitaw ang amaranhig. Ang kanyang laki ay doble sa ordinaryong tao at ang kanyang mga mata ay parang dalawang baga ng apoy. Ibigay niyo sa akin ang lampong at baka itira ko ang kalahati sa inyo. Sigaw ng amaranhig. Walang susuko dito! Sigaw ni Alvin. Itinaas niya ang tungkod at isang pader ng berdeng apoy ang lumitaw sa paligid ng baryo. Sugod mga kampon! Sigaw ng amaranhig. Ang mga patay ay sumugod sa pader ng apoy. Ang ilan ay natupok, ngunit dahil sa dami nila, unti-unting humina ang harang. Ang mga kalalakihan ng baryo ay nagsimulang makipaglaban. Si Mang Teodoro ay buong tapang na tinaga ang mga kalansay na pilit pumapasok. Himagawe, hindi ko na kayang taas ang harang! Sigaw ni Alvin na habang tumatagaktak ang pawis sa kanyang muka. Gamitin mo ang iyong puso, Alvin. Isipin mo ang iyong pamilya. Ang lupain ito. Sagot ng engkanto habang nakikipagbuno sa tatlong malalaking aswang na kasama ng amaranhig. Biglang lumundag si amaranhig at hinarap si Himigawe. Sa isang hampas ng dambuhalang kamay ng aswang, tumalsik ang engkanto sa isang bahay. Ngayon lampong, tikman mo ang pait ng kamatayan. Nakita ni Alvin na nasa panganib ang kanyang kaibigan. Sa tindi ng galit at pagnanais na tumulong, tumakbo siya patungo sa amaranhig. Layuan mo siya! Itinulak ni Alvin ang tungkod ng buong lakas patungo sa dibdib ng nilalang. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa tungkod na tila ba ang buong lakas ng araw ay naipon sa isang kumpas. Ah! Napasigaw ang amaranhig nang madiinan ng banal na kahoy ang kanyang tuyong puso. Ngunit hindi siya basta-basta natumba. Hinawakan niya sa liig ang binatilyo at tinaas ito. Mamatay ka, mortal! Uyam ng amaranhig habang kapos sa hininga. May naalala naman si Alvin sa turo ni Himagawe. Ang luya! Kinuha ni Alvin ng isang pirasong luya na nasa kanyang bulsa na binasbasan ng dagta ni Himagawe. At ito ay sinaksak sa mata ng dambuhalang nilalang. Napabitaw ang amaranhig habang hawak ang kanyang muka na tila natutunaw. Doon kinuha ni Himagawe ang pagkakataon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang tawagin ang mga ugat mula sa ilalim ng amaranhig na yon. Ang mga ugat ay pumulupot sa aswang at dinala ito sa pinakailalim ng lupa. Babalik ako! Hindi niyo ako mapapatay ng tuluyan! Sigaw ng amaranhig bago siya tuluyang nabaon sa kailaliman ng lupa, kung saan ang mga ugat ni Himagawe ay magsisilbing rehas sa loob ng 100 taon na. Nang mawala ang amaranhig, ang mga bangkay na kanyang binuhay ay biglang natumba at naging alikabok.
Bumalik ang katahimikan sa baryo, maliban sa hingal ng mga taong nakaligtas. Dahan-dahang lumapit si Himagawe kay Alvin, na noon ay nakaupo sa lupa at hinahabol ang hininga. Nagtagumpay tayo, Alvin. Tumingin si Alvin sa paligid. Maraming bahay ang nasira, ngunit walang namatay sa mga taga-baryo. Salamat, Himagawe. Pero sabi niya babalik siya. Ang kadiliman ay bahagi ng mundong ito, Alvin. Ngunit hanggang may taong tulad mo na handang makinig sa bulong ng gubat at lumaban para sa tama, hindi sila magtatagumpay. Sabi ng engkanto ng may ngiti. Lumapit ang mga taga-baryo. Hindi na may takot kundi may paggalang sa engkanto. Nag-alay sila ng mga prutas at pagkain bilang pasasalamat. Mula ngayon, ang gubat na ito ay ituturing nating sagrado. Walang puputol ng puno nang walang pahintulot ng aming bantay. Sabi ng kapitan. Ngunit habang nagdiriwang ang lahat, napansin ni Alvin na ang anyo ni Himagawe ay tila nagiging malabo. Himagawe, anong nangyayari sa'yo? Nagamit ko ang masyadong maraming lakas, Alvin. Kailangan ko mamahinga sa loob ng mahabang panahon sa puso ng pinakamatandang puno. Maaaring hindi mo na ako makita sa loob ng maraming taon. Malungkot na balita ni Himagawe. Teka, pero papaano kami? Paano ang pagkakaibigan natin? Tanong ni Alvin na may luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Himagawe ang peklat na hugis na dahon sa balikat ni Alvin. Narito lang ako, Alvin, sa bawat huni ng ibon, sa bawat kaluskos ng dahon, at sa bawat patak ng ulan. Kasama mo ko. Ikaw na ngayon ang bagong tagapagbantay ng lihim na ito. Sa isang iglap, naging mga talulot ng bulaklak si Himagawe at tinangay ng hangin patungo sa pinakamalalim na bahagi ng gubat. Lumipas sa maraming taon na, si Alvin ay tumanda na at naging iginagalang na pinuno sa kanilang lugar. Ang kwento tungkol sa lampong at sa binatilyong lumaban sa aswang ay naging isang alamat sa Iloilo, isang kwentong pinapasa-pasa sa apo upang hindi malimutan ang respeto sa kalikasan. Isang araw, ang apo ni Alvin na si Lito ay tumakbo patungo sa kanya. Lolo Alvin! Lolo Alvin! May nakita po akong lalaki may berdeng mata sa tabi ng batis. Binigyan niya po ako ng kakaibang prutas. Napangiti si Alvin habang nakatingin sa peklat sa kanyang balikat na biglang uminit. Alam niyang gising na ang kanyang kaibigan. Nang marinig ni Alvin ang balita ng kanyang apo na si Lito, tila bumalik ang lakas sa kanyang matandang katawan. Ang taon ay 1,900, 90, at ang baryo ay marami ng pagbabago. Ngunit ang gubat ay nananatiling masukal at buhay dahil sa batas na ipinapatupad ni Alvin noong kanyang kabataan. Lito, dalhin mo ako sa batis. Ngunit lolo, mahina nang yung mga binti ah. Huwag kang mag-alala, apo. May naghihintay sa akin doon na hindi ko nakita sa loob ng 40 taon. Sagot ng matandang si Alvin. Pagdating nila sa batis, ang paligid ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang hangin ay naging presko at ang mga puno ng dao ay yumukod ng bahagya. Mula sa likod ng malalaking baging, lumabas ang isang matikas na lalaki. Hindi ito tumanda. Ang kanyang balat ay nababalot pa rin ng mga buhay na baging at ang kanyang mga mata ay kasing berde pa rin ng esmeralda. Alvin, Himagawe, bumalik ka. Bulong ng matandang si Alvin habang pilit na tumatayo ng tuwid. Lumapit ang lampong na engkanto at hinawakan ang kulubot na kamay ng matanda. Hindi ako kailanman lumayo, kaibigan. Narito lang ako upang magpahilom. Ngunit nararamdaman ko ang bawat pangangalaga mo sa gubat na ito.
Dahil sa'yo, nananatiling ligtas ang ating tahanan. Tumingin si Himagawi kay Lito na noon ay nakatago sa likod ng kanyang lolo. Ang batang ito, meron siyang busilak na puso katulad mo. Ah, ganun ba? Siya ang aking apo, Himagawi. Siya ang magpapatuloy ng aking sinimulan. Ngumiti ang engkanto at kumuha ng isang maliit na buto mula sa kanyang bulsa na gawa sa dahon. Inabot niya ito kay Lito. Itanim mo to sa gitna ng inyong baryo, bata. Ito ang magiging puno ng tipanan. Habang ito ay buhay, walang aswang o masamang espiritu ang makakaapak sa lupain ni na Alvin. Sa huling pagkakataon naglakad ang dalawang matalik na magkaibigan sa may pangpang ng batis. Nagkwento si Alvin tungkol sa mga taong nagdaan at si Himagawi naman ay nagbabala tungkol sa mga bagong panganib ng modernong mundo. Ang polusyon, ang pagkalimot ng tao sa kalikasan. Tapos na ang aking tungkulin, Himagawi. Nararamdaman ko na ang pagtawag ng kabilang buhay. Huwag kang matakot, Alvin. Ang mga tulad mo ay hindi namamatay. Nagiging bahagi sila ng kaluluwa ng gubat. Sa susunod mong paggising, ikaw ay magiging isang malaya at malakas na espiritu ng kalikasan. At muli tayong magbabantay ng magkasama. Pangako ni Himagawi. Nang gabing yon pumanaw si Alvin ng may ngiti sa kanyang mga labi habang natutulog. Sa labas ng kanilang bahay, ang buong gubat ay umugong sa isang malungkot ngunit marangal na himig. Ang mga ibon ay hindi huminto sa pag-awit hanggang sa sumikat ang araw. Inilibing si Alvin sa paanan ng malaking puno ng lawaan kung saan sila unang nagtagpo ni Himagawi. Sa mismong araw ng kanyang libing, ang buto na ibinigay ni Himagawi kay Lito ay biglang tumubo at naging isang dambuhalang puno sa loob lamang ng isang gabi. Si Lito ang naging bagong tagapangalaga. Sa tulong ni Himagawi na nananatiling lihim na gabay, ang baryo sa Iloilo ay nananatiling isang paraiso sa gitna ng makabagong mundo. Ang kwento ni Alvin at ng Lampong ay hindi na lamang basta alamat, kundi isang katotohanang nakaukit sa bawat dahon at ugat ng kagubatan. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.